Palakpakan natin si Lord. Palakpak kay Lord, hindi palakpak sa tao. Okay? So to God be the glory. Ito pong senaryo na ating pag-uusapan ay isang totoong pangyayaring nangyayari sa buhay ng maraming tao. Nangyayari ito ngayon sa ating mga paligid, nangyayari ito sa buhay ng mga tao, ngunit hindi nila alam. Akala nila lahat ng pangyayaring ito ay aksidente o iniloob ng Panginoon upang silang lahat ay mapahamak. Kaya ngayong umagang ito, itong paksa na ating pag-aaralan ay papamagatan po nating, listen, makinig ka, listen. Treasure, not pleasure. Ulitin ko ha, listen, makinig ka. Hindi kayamanan, hindi pagnanasa. Listen, treasure is not pleasure. Ngayong umaga pong ito, gusto kong puntahan natin, ito pong paksa. Na dito po nakikita ng Panginoon, sabi ko nga, lahat tayong tao, nang gawin niya ang tao, alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Alam ng Diyos yung daramitin mo, alam ng Diyos yung kakainin mo, alam niya ang lahat ng pangangailangan mo sapagkat lumikha siya ng buhay para sa tao na alam niya kung papaano ang proseso ng magandang buhay ng isang tao. Nagkaroon po ng problema ang tao sa harapan ng Panginoon nung putulin ng tao ang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. At dito nagkaroon ng problema ang tao sa Lord. Nagkaroon po ng pagkahiwalay ang tao sa Diyos, kaya ang tao po ngayon ay nagsasarili sa kanyang mga pangarap, nagsasarili sa kanyang mga kakainin, nagsasarili upang i-provide ang lahat niyang mga pangangailangan sapagkat ang tao po ay nagkasala at nabulag ang kanyang isipan upang gawin ang pangsarili lamang niyang kapakanan. Kaya dito po sa tekstong ito, dito sa Luke chapter 12, binanggit dito yung isang taong hangal na nagtipon ng kanyang kayamanan at pagkatapos gumawa ng mga malalaking kamalig, nagtipon siya na nagtipon at dito po ipinakita ng Diyos na kahangalan ang pagtitipon ng maraming kayamanan. Sapagkat ang kayamanan daw ito ay hindi raw natin madadala sa ating kamatayan. Sabi rito, ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Panginoon. Gusto ko ipaliwanag maigi sa inyo to. Listen, treasure, not pleasure. No po? Ang problema po ng tao, hindi po kamalig. Ang problema ng tao, hindi po pagkain. Hindi trigo, hindi kung ano man yung mga pangangailangan mo, sapagkat yan sa pasimula pa lang sa Genesis, lahat ng yan ay given. Pag sinabing given, God will provide. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo nang likhain niya ang tao. Nagkaroon lang ng pag-aalinlangan ng tao nang ang tao magkasala at nawalan siya ng tiwala sa Diyos. Binura yung kanyang isipan at laman ng kanyang puso, binura ang kabanalan. Kaya nang mawala ang kabanalan, nawala ang pagtitiwala ng tao sa Diyos. At ang tao'y napahiwalay. Kaya nga kahit anong dami ng kayamanan mo, hindi problema ang kayamanan kung saan mo ilalagay. Sapagkat yan ay given. Ulitin ko ha. For example na lang po, alam mo tayo, namumroblema tayo pag may mga bagyo, di ba? Ano problema natin pag may bagyo? Ano? Baha. Tubig ang problema natin. Kaya kung problema mo ang tubig, gagawa ka ng maraming balde, gagawa ka ng maraming drum, gagawa ka ng maraming sisidlan. Pero ang problema po, hindi tubig at hindi sisidlan. Sapagkat yan po ay given na ginawa ng Panginoon, cycle lang yan, cycle. Dumadaan siya mula sa karagatan, iikot, nagiging tabang, at ang ilog po ay may process. Kaya magtataka kayo, lahat ng mamaruruming nanggagaling sa ilog, tinatapo naman sa karagatan. Pagdating sa karagatan, iikot na naman yan, that is process. Kaya nga hindi pwedeng iimbak mo yung tubig sapagkat yan ay process na ginawa ng Diyos. Ngayon, ang tao nagkasala, nagkaroon siya ng karumihan sa kanyang buhay, kaya ngayon, tignan mo ang mga ilog, barado ng kasalanan. Kaya namumroblema ngayon tayo, ano gagawin natin sa tubig? Sobra ang tubig. No? Sobra ang tubig. Sige, gumawa kayo ng maraming drum. Gumawa kayo ng maraming dam.
Ngunit ang problema po, hindi po yung tubig. Ang problema, hindi dam. Ang problema, hindi ilog. Cycle yan. Ang problema po, yung climate change na sinira ng tao ang mundo sa pamamagitan ng pollution. Kaya kung titignan mo ngayon, nagpapanik na ang tao. Nagkakaroon ng mga kalamidad, pagputok ng bulkan, nagkakaroon ng paggunaw ng mga yelo doon sa mga malalamig na lugar, nagkakaroon tayo ng pollution ngayon, marami ngayong mga sakit, dengue, ano pa ngayon yung sakit sa China? Tignan mo, no? Saan ka nakakita ang virus na kinoronahan? Pambihirang virus to. No, ginawang hari yung virus. Kaya matindi to eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi hari ang virus. Ang virus po ay kasalanan. Kaya nga rito kung titignan mo ngayon, ang tao gumulo isip niya. Ang sabi ng tao, rami kong kayamanan, ano gagawin ko? Gagawa ako ng maraming kamalig. Kapatid, kahit anong dami ng kamalig mo, malulunod ka. Kasi bakit? Ang tao po, walang satisfaction. Ang yaman na ng mga senador, ano pa ginagawa? Nagkukura pa rin. Wala nga satisfaction eh. Kaya ang problema po, hindi yung kamalig. Ang problema yung cycle. Pag dumating ang kayamanan sa iyo, sabi ng Panginoon, it's better to give than to receive. Gamitin mo ang kanan, ipasa mo sa kaliwa, ipasa mo uli sa kanan sa iba. Maging pagpapala ka ng mga taong naghihirap. Hindi niya nakita yung cycle. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, hangal! Bukas kukunin ko buhay mo. Pinagkatiwalaan kita ng buhay, pinagkatiwalaan kita ng kayamanan, ngunit inangkin mo ang kayamanan. Kaya ang sinasabing hangal po dito sa Biblia ay yung mga taong nag-impok ng kayamanan na hindi ginamit sa kabutihan. Uulitin ko given ang kayamanan. No, si pastor po, naghirap ako, pero na makita ko ang cycle na is better to give para lang akong ilog. Dinadaanan lang ako ng tubig, pero hindi ko pwedeng barahan at gumawa ako ng dam. Hindi po pwede, cycle yan. Pag na-stagnant yan, magkakaroon ng kitikiti yan, magkakaroon ng dengue yan, magkakaroon ng pollution. Kasi bakit? Cycle po ang tubig, umiikot yan mula sa mga ilog papunta sa karagatan. At pag ikot sa karagatan na yan, kasi nga bilog ang mundo na nababalutan ng tubig. Ngunit ang tao po nagkakaroon ngayon ng problema. Kasi bakit? Hindi niya naiintindihan sapagkat binulag siya ng kanyang katalinuhan. Ngayon po, tuwa ako kahapon, sabi sa akin ni AJ, Pastor, nakakatuwa po sa Baseco compound. Bakit? Yung dati pong tambakan ng mga basura. Pastor, ngayon po napakaganda ng beach. Alam niyo ba dyan isinilang si Pastor Jess? Smoky Mountain, Balotondo, Velasquez. Dyan po ako lumaki. At kitang-kita kong yung lugar na yan kung paano tinambakan ng basura. Kita ko yan kung paano ang bundok na yan ay tinambakan ng maraming kasalanan, maraming basura. Kaya po pag naging bundok na nga siya. Pero hindi po bundok nung una yun. Kaya ngayon po, lahat ng mga nagtatapon ng basura roon, o sa sitwasyon natin, lahat ng mga kasalanan, binuldoser ni Isko Moreno. Pinalayas doon. Ginawa sila ng relocation ng isang maayos na lugar. Kaya yung tambakan ngayon umayos. Sa totoo lang, hindi ko pa nga nakikita siya ngayon eh. No? Mula maliit, umalis ako ng Tondo, at nung ako po'y pumunta ng Bisaya, at nung ako po'y makulong, kitang-kita ko kung gaano kadumi ang tambakan. Kung tawagin po namin yan, Smoky Mountain. Hindi po Baseco namin tawagin yan. Pero ngayon nakita ko siya, nagtulog-tulong sa pamamagitan ng isang pastor na si Isko Moreno. Meaning to say, pag sinabing pastor, tagapanguna. Pag sinabing pastor, hindi lang yung nangangaral ka ng salita ng Diyos. Yang tatay mo, pastor yan ng pamilya niya. Ako, yung tatay ko, yun ang pastor ng pamilya ko eh. Kaya nga nakita ko kung paano nawasak ang pamilya namin. Bakit? Kasi nga yung pastor na tatay ko, ng babae, wasak ang pamilya namin. So tignan mo itong maigi. Ngayon yung mayor ng Manila, nakakatuwa. Isang dating mahirap na merong kaisipang tulungan. No? Tulungan ang Metro Manila. Inayos po ngayon yung boulevard. Ngayon, inaayos po ngayon yung Smoky Mountain. Alam mo, maraming tao umaangal.
Pag inaayos yung lugar, inaayos yung buhay, masakit di ba? Tama? Katulad ng katabi mo yan, narito ngayon yan. Gustong ayusin ng Diyos yan, kasi bakit? Parang Baseco compound yung puso niyan. No? Madaming kagulmihanan sa mundo yan, maraming kabalisahan yan, maraming problema yan. Bakit? Kasi nga, anak ng tatay niya yan. Hindi pa anak ng Diyos yan. Ngayong umagang ito, gusto ng Diyos maintindihan mo na kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo problema yung kamalig. Hindi mo problema yung mga trigo, yung mga palay, hindi mo problema yung pagpapala. Ang problema mo, kung papaano ka dadaanan, kung papaano ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng pagpapala. So, handa ba tayong pagkatiwalaan ng Diyos ngayong umagang ito? Mahina. Handa ka bang pagkatiwalaan ng Panginoon? Listen. Treasure, not pleasure. Ano ibig sabihin yan? Maraming tao nakatapos ng pag-aaral, nagtrabaho, lumaki sweldo. Nung lumaki sweldo, kinalimutan yung mga nanay niyang nagpaaral sa kanya. Ano nangyari? Tumalandi, nag-asawa ng poging demonyo. Nagsarili. Yung nanay na nagpakahirap, binenta ang kalabaw. Binenta yung kabayo, makapag-aral. Nung nag-board exam, binenta yung lupa. Nung nakapasa, naging engineer, ano ginawa? Nag-asawa ng poging demonyo. Sabi mo dyan sa katabi mo, ingat ka. Listen! Treasure is not pleasure. Ang kayamanan po, kayang ibigay ng Diyos. No? Pero wag mong gawing laki sa layaw. Laki sa layaw, Jeprox. Ayan ako nung araw eh. Laki sa layaw, Jeprox. Tan 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 tanan. So sabi diyan, listen. Treasure, not pleasure. This is the question. The question is, what is treasure without pleasure? Ano ba yung kayamanang walang kahalong kasakiman, pagnanasa, walang kahalong kabalisahan, walang kahalong kaguluhan? Pag sinabing treasure, para sa'yo at saka para kay Lord. Pag sinabing treasure, no, ginagamit yan sa mabuti, hindi ginagamit yan sa masama. Kasi nga, treasure yan. Ang treasure po, nag-aayos ng buhay. Yung treasure na galing sa Diyos, nag-aayos ng buhay. Hindi nagugulo ng buhay. Kaya nga ngayon, sinasabi ko, listen, makinig ka, yung ibibigay sa iyo ng kayamanan ng Panginoon ay hindi kapritsyohan, hindi kayabangan, hindi magbubunga ng karamutan, kasakiman. Kaya ang problema mo, hindi ka malig. Ang problema mo, paano i-manage yung treasure para ang treasure maging cycle. Paikot-ikot. Pagpapalain ka ng Diyos, gagamitin kang pagpapala ng Diyos, gagamitin mo sa pamilya mo, gagamitin mo para makilala ang Panginoon, gagamitin mo sa tama. The question is, what is treasure without pleasure? No? Number one, sabi rito, treasure without pleasure, sabi diyan, life with true happiness to serve God with sacrifice. Ito pala yung totoong kayamanan. Yung meron kang kagalakan sa puso. Marami ngayon may pera, may trabaho eh. Kinsenas katapusan, sumesweldo. Pero tignan mo, pag araw ng kinsenas, nakasimangot yung mukha. Bakit yung nakasimangot? Bagong sweldo ka ngayon. Ang bayad lang sa utang eh. Kakasweldo mo lang, bayad lang sa utang. Kasi nga bakit? Hindi mo alam i-handle yung treasure without pleasure. Ano ginawa mo pagkasahod? Pambayad lang sa utang sa cellphone, pambayad sa utang sa load, sa tindahan, pambayad sa Meralco. Sabi ni Lord, anak, paano matugunan yung pangangailangan ng aking templo? Kaya minsan napapansin mo sa church, di ba? Dati malamig, ngayon umiinit na naman. Kulang na naman kayo sa... yung lugar natin, maliit na naman. So ako naniniwala ko, kaya kapag papalain ng Panginoon, para matugunan daw yung pangangailangan nito. Kasi hindi po Santa Claus, si Lord na basta ka na lang pagpapalain na walang dahilan. Hindi siya kagaya ng tatay at nanay natin na nagbibigay ng pera para ka lang magdota. Nagbibigay ng pera para ka uminom ng alak, manigarilyo, para ka mapahamak.
Ang Diyos nagbibigay ng treasure na gusto niya mapaayos ang buhay mo. Kaya nga, the true treasure is happiness. To what? To serve God. No? Kasi walang kwenta. Nakatapos ka, engineer ka, nagtatrabaho ka, tapos pupunta ka lang dito, taga-upo ka lang, magbubutas ka lang ng upuan, hindi ka channel of blessing ng Panginoon, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. No, ako po naniniwala, sabi ko nga nung ka-sharing time ko kagabi, nandito ba yung kaibigan mo? Ito. Natutuwa ako kasi bakit? Alam mo, yung buhay na cycle, dapat alam mo na galing ka sa Diyos. Kaya ang Panginoon nagbanggit na hangal, kasi nga hangal ang tao eh. Biro mo nag-impok siya ng maraming kayamanan, bukas patay siya. Hello, sino rito hindi mamamatay? Huwag ka maniwala sa Diyos. Meron ba? Wala no? Lahat tayo mamamatay. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga hangal, ginawa ko kayong tao, hindi para magpasarap. Meron kayong purpose. Kaya pagpapalain kita, merong purpose, ulitin ko. Si Lord matalinong Diyos yun. Hindi kanya pagpapalain para mapahama ka. Hindi kanya ibe-bless para talikuran mo siya. Ibe-bless ka niya. Gusto niya kasing pagpalain ka na maging patotoo ka. Serve God with sacrifice. Huwag mong gawing dahilan yung trabaho. Huwag mong gawing dahilan yung bahay at lupa mo. Huwag mong gawing dahilan yung asawa mo, anak mo. Sabi ng Lord, gusto mo kunin ko yan? Tanong, kaya bang kunin ng Diyos? Kaya. Kaya nga kahangalan sa Diyos ang isang taong makasarili. Meaning to say, sabi niya, hangal. Bukas kukunin ko buhay mo. Saan mapupunta ang kayamanan mo? Church, the true treasure is happiness in life. Yung masaya ka. Kahit pinagsasaluhan nyo lang yung Lucky Me at tuyo, pero meron kang peace of mind. Tama? Yung maayos yung relasyon ng nanay-tatay mo, no? Inspirasyon mo sila. Kahit yung tatay mo, pagod sa pagko-construction, pagod sa pagta-tricycle, kagaya ko nung araw, tricycle boy ako eh. Pagod ako, pero nakikita ng mga anak ko na nagmamahalang kami mag-asawa. That is the true happiness. Kakaiba dun sa maraming pera, na pagharap sa pagkainan, nagbubungangaan. Demonyo ka eh. Kung sino naman babae kasama mo, bago sweldo ka, pinatalo mo lang sa sugal. Demonyita ka rin eh. Mukha kang pere, kaya ako natatalo sa sugal eh. Binigyan ko na kayo, hindi ka marunong mag-budget. Minsan nag-aaway eh, no? Ikaw naman ngayon, nakatingin ka lang. Ito pangarap kong pamilya. Hello? Ito yung totoo kong kayamanan. Yung bunganga ng nanay ko at bunganga ng tatay ko. Kaya maririnig mo eh, demonyo ka! Demonyita ka rin! Sabi ng tatay mo, lalayas na ako sa impyernong bahay na to! Diba? Ikaw naman ngayon, napapakinggan mo, demonyo tsaka demonyita. Kaya minsan, yung tunay na ikaw, nakakalimutan mo eh. Kaya pagdating sa school, minsan may nagtatanong sa'yo eh, sino pangalan nanay mo? Si Demonyita po. Sino pangalan tatay mo? Ay, si Demonyo po. Eh, ikaw, ano pangalan mo? Demonyito. Kumpleto eh, no? Ang totoo palang kayamanan ay hindi yung mga bagay na iiwan mo, kung hindi yung kasiyahang galing sa Diyos dahil naglilingkod ka. Uulitin ko, ako masaya ako ngayon. Meron akong masayang pamilya. Kasi po naglilingkod ako sa Diyos eh. Pastor, pinoprovide ng Panginoon lahat ang pangangailangan mo. Siyempre naman, given yun eh. Ha? Pastor, totoo? Opo, dati given lahat. Doon sa Garden of Eden, wala nung araw na Panasonic. Ha? Wala nung araw no Baliron para pumasok ka ng trabaho. Walang agency, kumpleto yun. Given. Pag sinabing given, lahat ng pangangailangan mo, provided ng Diyos. Kaya lang nung magkasala ang tao at naging anak siya ng tao, hindi na siya anak ngayon ng Diyos, pinalaya siya rin sa Garden ng Eden, siya ngayon na naghahanap buhay. Kaya makikita mo ngayon, ang tao po, hindi lang naghahanap buhay, kung hindi naghahanap patay. Pastor, paano naghahanap patay? Trabaho ng trabaho, bukas patay. Tama? Kasi wala naman taong hindi mamamatay. At pagharap niya sa Panginoon, tatanungin siya ng Diyos, ano ginawa mabuti para papasukin kita sa langit?
Engineer po ako. Aba, ano ngayon kung engineer ka? Marami po akong kayamanan. Aba, ewan, papakialam ko dyan. Hello, church. Listen. Beware for this. The true treasure is to our God. Happiness, to serve God. Kaya nga kinakailangan paglingkuran mo ang Diyos. Mahirap, mayaman, matanda, bata. Isa lang ang tatanungin sa'yo ng Diyos pag pumasok ka sa langit. Anong ginawa mong mabuti para papasukin kita sa langit? That is the truth. Hindi pag-uusapan doon kung anong relihiyon meron ka. Walang relihiyon na nagdala sa kaligtasan. Ang sabi ng Diyos, manampalataya ka. Kaya kung anumang relihiyon meron ang mga magulang mo, ipag-pray mo lang na magkaroon sila ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi relihiyon. Relasyon ang gusto ng Diyos. Ang tao pumasok sa relihiyon. Bakit? Ayaw mabago. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mas madaling magpalit ng church kaysa magpalit ng buhay. Ano yung pastor na yan? Napakatapang naman mangaral, napakasungit. Akala mo kung sino? Lilipat na nga ako ng victory. Pagdating sa victory, nagkakagulo rin. Ano ba yan? Ang gulo para rito. Akala ko victory to. Lilipat na lang ako sa new life. Pagdating sa new life, ano ba to? Akala ko mga nabago buhay nito. New life ang pangalan. Yung pala ganito rin. Alam mo, kahit saan ka magpunta, may problema. Tama? Sabi mo ka sa katabi mo, kahit saan ka magpunta, may problema. Kasi ang totoong problema, ikaw, ako, tayo, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Pero salamat po, nang makapasok ang paa mo sa pintuang ito, hindi ka lang ngayon anak ng tatay mo, hindi ka lang ngayon anak ng tao. Anak ka na ng Diyos. Kaya lang dapat maintindihan mo, ano ba ang buhay ng anak ng Diyos? Diba? Kasi po nakakalungkot, maraming anak ng Diyos ngayon pagkalinggo. Pagdating ng Lunes, anak ng demonyo. Andun sa dutahan, niloloko nanay, kinukupitan. Pagdating sa Diyos, hallelujah, hallelujah. Kaya minsan tuloy, hindi maniwala sa iyo tatay mo, nanay mo. Ano ba tinuturo sa inyo, pastor mo yan? Ulitin ko, announcement. No, may kinausap na naman ako. No, hindi ko sasabihin ng pangalan, secret. Nahuli ko, bawal dito ang gustong mag-ministry na maglingkod sa Panginoon na hindi pa tapos ang pag-aaral at wala pang trabaho na magbo-boyfriend. Pwedeng itago, pwedeng i-secret, kaya lang kay Lord hindi ka makakalusot. Kasi bakit? Maraming church ngayon ginagawang luneta. Ang church, tutugtog dito, may kindatan. Yan. Akala ng nanay, nag-church, yung pala, ano pangalan ng church nyo? Christ-centered boyfriend ministry. Ha? Ano boyfriend ministry? Kaya minsan walang maniwala sa atin, church. No? Sabi rito, treasure without pleasure. Huwag mong unahin yung hindi mo dapat unahin. Basic lang. Ha? Hindi ka pwedeng mag-college sa hindi ka nag-grade 1. Hello? Hindi ka nag-elementary, hindi ka nag-high school, college ka kagad, pwede ba yon? Mag-enroll ka pa. Enroll nga, ano course mo? Engineering. Nasaan ang card mo? Wala. Basta engineering. Hindi pwede, di ba? Kaya pulitin ko, sa Christ-centered, may process. Hindi ito ligawan ministry, hindi ito Christ-centered ligawan ministry. Ano ministry mo doon? Magpapogi. Ikaw, ano ministry mo? Magpaganda. Ha? Kaya pagpapasok ako doon, kakagulo mga demonyo eh. Gusto mo nang balik sa Diyos eh. The true treasure, without pleasure, is happiness to serve God with sacrifice. Pag sinabing sacrifice, may pagdadaanan ka. Ha? Hindi ka hangalan na gusto mo laging instant. Isip mo kagad, gawa na akong kamalig. Tapos ka na ba ng pag-aaral? Hindi pa, basta gagawa akong kamalig. Yung iba, ganun no? Process yan, kapatid, parang ilog. Hindi ka muna pwedeng mag-boyfriend pag hindi ka tapos mag-aaral. Tama? Okay, announcement. Yung mga pangit, pwede nang mag-boyfriend. Pwede ka na mag-asawa bukas. Wala kang tiwala sa sarili mo at wala kang tiwala sa Diyos eh. Announcement po yan.
Kung pangit ka, bukas gusto mo ikasal na kita eh. Pangit ka eh. Tama? Sino rito yung may tiwala sa Diyos na ang Diyos lumalang ng magandang anak ng Diyos? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hoy, maganda ka. Mag-aral ka. Pogi ka. Mag-aral ka. Ha? Yun ang Christ-centered. Okay, listen. Number 2. What is treasure without pleasure? Number 2, sabi dyan, yung totoo daw kayamanan, yung true treasure na walang pleasure, sabi dyan, true living testimony to glorify God and to encourage many people back to the original design. Ito pala yung totoong treasure eh. Yung yung maging buhay na patotoo ka para sa kapurihan ng Diyos. Kaya ako minsan lagi ako nagpapatotoo sa inyo eh. Yung iba nga sa inyo, sawa na sa patotoo ko eh. Kaya lang wala kayong magagawa. Totoo yun eh. Amen? Alam nga naman gawin kong patotoo yung patotoo ni Tim. Di ba? Patotoo niya yun eh. Alam naman gawin kong patotoo yung patotoo ni Sian. Iba't ibang patotoo meron tayo para maparangalan ng Diyos. Hindi para mapahiya ka. Ako nakakahiya yung patotoo ko. Kaya nung araw nahihiya yung anak ko si Ana Joy. Pag nai-invite ako sa mga church, sasabihin niya, Daddy, ayan ka na naman. Mag-i-speak ka sa school namin. Sa Jesus Exalted Name. Invite po ako ni Kapugat. Daddy, huwag ka na magte-testimony, Daddy. Tinutokso ko ng mga kaklase ko. No, adik ka raw, tsaka kriminal ka. Sabi ko, anak, totoo yun eh. Hindi ko pwedeng itago. Baka i-chismis ako. Kaya ako na mag-chismis, anak. Mas nakakahiya. Baka mapatay ko sila pagka chinismis nila ako. Isa ba naiintindihan mo na yung mga pangyayari sa buhay mo, niloob ng Panginoon kasi matigas ang ulo mo eh. Katulad ko. Niloob niya para may matutunan ka. Maging treasure ng buhay mo yan. Kaya dito po, the true treasure, to become a living testimony. Maging buhay na patotoo ka. Ngayon mahirap ka. Ngayon lang yan. Cycle eh. May Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos sa mga taong nagbabago ng buhay. Ulitin ko. Ha? Doon sa mga hindi nakakakilala, baka chismis ako ng kapitbahay mo. Dati akong taga Sinalan, dati akong taga Puok. Dati po ako, dito sa Aplaya, kilala rin po ako dyan, lahat ng mga adik. Dati po akong kriminal. Totoo po yun. Hindi ko po itinatago. Kasi takot ako machismis eh. Wala nang sisirain sa akin. Sira na. Kaya ako hindi na ako affected nun. Ngayon kung mag-testimony man ako sa iyo ngayon, yun yung dating aspog na tigatondo. Ngayon sino tong kaharap nyo? Ito si Pastor Jess. Yung living testimony ng Panginoon ngayon. Na naglilingkod para i-encourage kayo na bumalik kayo dun sa original plan of God. Bumalik ka sa original design. Hindi ka pandemonyo. Panglangit ka. Ha? Sabi mo siya sa katabi mo, bago-bago. Panglangit ka. Church, listen. The true treasure is our living testimony. Ngayon po, buhay na patotoo po ako. Minsan, totoo po ito. Meron akong, laki nung kailan yon, na-invite ako sa Laguna State University. Sino ba kasama ko roon? Si Sian. Sino ba kasama natin Sian? Si Kuya Cho. Ayan, nandiyan si Cho. In-invite ako. Kasi po yung ating kapatid doon, living testimony rin po ngayon. Siya na po ngayon ang Kuya Sian? Ano siya ngayon doon? Siya na ngayon ang editor-in-chief, membro natin dito. Nag-aral po siya sa San Pablo kasi nandoon yung kapatid niyang may trabaho. Kaya doon na lang siya nag-stay, doon siya nag-aaral sa Laguna State University. Hindi pa siya yung pinaka-chief doon. Nung nakaraang taong 2019, chinat niya si Cho. Sabi niya, Pastor, ini-invite ka po. Saan? Sa Laguna State University. Akala ko State American eh. Ay kung layo niya. Laguna State University. Sabi, bakit daw? Pastor, magpipreach ka raw dun eh. Ha? Oo, Pastor. 400 graduate daw ng accountant. Ang makikinig sa'yo. Yung mga graduate ha? Sabi ko, Diyos ko po, graduate ako ng City Jail University.
ako mag-i-encourage sa mga accountant. Totoo po yun, tanong nyo kay Sean. No, tuwa ako, sabi ko, Lord, gagamitin mo ako, Panginoon? Yes, because we are a living testimony. Pag sinabing living testimony, hindi living dead, ha? Ulitin ko, ha? May mga Kristiyano ngayon pumupunta sa church, living dead. Ang tawag doon, zombie. Ha? Nagdadala ng Bible yan, ganun. Uupo yan, makikinig kay pastor yan. Paglabas, puro kalokohan uli gagawin. Ang tawag doon, zombie. Zombing Kristiyano. Pero pag ikaw, anak ka ng Diyos, no? Sabi nga ni Uriel, lahat ng mga tao magwawasak ng pangarap mo, lahat ng mga tao magwawasak ng relasyon mo sa Diyos, iiwasan mo. Ha? At hindi ka pupunta sa wrong place. Pupunta ka sa right place. Tama? Kaya nga ngayon, we are all living testimony. Alam nyo, tuwan-tuwa po ako. Kasama ko si Sian, si Cho, si Makulay pa ba? Apat eh. Pumorma ako. Sabi ko, ano gagawin natin? Pastor, mag-i-speak eh. Dadala tayong camera, Pastor. Di pagdating namin doon, pagdating hapon, pinakain kami ng kapatid natin, dinala kami sa isang maayos na lugar, di aircon pa eh. Sabi ko, ayos tong kapatid natin, talagang living testimony rin. Ha? Ngayon po siya na ang pinaka-chief doon. Alam mo, tuwan-tuwa ako, kinakabahan ako eh. Natutuwa ako bakit gagamitin ako ng Diyos. Pero alam mo, pagka hindi ka pala sanay gamitin ng Diyos as a living testimony, nandoon yung kaba eh. No? Habang naglalakad po ako, hindi. Ito naman si Sean. Abay, para akong akala mo si Gobernur. May camera pa. Yung mga tao nagtitingin, siyempre, nagpapanggap rin lang tayo. Magpanggap na tayo. Habang papalakad ako, tinitignan ako. Yung mga tao nagugulat eh. Hindi alam. Yung mag-i-speak graduate ng City Jail University. May video tayo nun, di ba, Sean? O, wag mo na ipapalabas sa kanila yun. Tuwan-tuwa ako, alam mo, yung mga gagraduate na accountancy, in-encourage ko, tuwan-tuwa sila eh. Nakanganga ka. Church, alam mo, isang araw, ikaw na naririto sa pulpito. Ha? Sino sa inyo yung gusto maging pastor? Meron ba? O iba? Kambing yan, kambing! Gusto ng Diyos tupa. May sunga yan, kambing yan. Pagkatupa, amen! Pastor, amen! Diba? Kailangan ikaw yung living testimony ka. For what reason? To encourage many people back to Christ. Back to original design. Ang design mo, hindi ka mahirap. Pastor, bakit naghirap? Gawa ng kasalanan. Okay? Sin have a power to destroy our life. Winasak ng kasalanan yung pangarap mo. Kaya nga tignan mo ngayon eh. Wala ka ng pangarap eh. Ha? Taas nga kamay naman may mga pangarap. Yung iba parang, pangarap ko. Konduktor o doktor. Iba naging, dati doktor eh, ngayon konduktor na lang eh. Ang pangarap mo, doktor. Ngayon, konduktor. Hello? Mangarap ka. Kasi pag wala kang pangarap, ay sad to say, pwede ka nang mamatay. Nakakalungkot eh, no? Pagkaanak ka ng Diyos, alam mo, nakayamanan yung mga pangyayari sa buhay mo ngayon. Kaya kung ikaw mga ngayon, depressed ka dahil bakit? Kagaya ko, broken family ako, iwalay ang nanay tatay ko. No? Imbis na mag-aral ako, ginulo ko pa buhay ko para gumanti ako sa kanila. Hindi ganun. Church, tandaan mo, may Diyos. God will help you to testify the glory of God. Gusto niya isang araw gamitin ka para maging buhay na patotoo ng Diyos. For what reason? Para yung mga wala kay Kristo ibalik sa Panginoon. Back to original design. Ang design ng Diyos sa atin, hindi ka maging mahirap. Bakit ka naging mahirap ngayon? Gawa ng kasalanan. Paulit-ulit lang cycle. Ulitin ko hindi problema pera. Kasi bakit? May pangako ang Diyos eh. Ilagay mo anak, Pilipos 4:19. Ano sabi ng Diyos? At buhat sa aking kayamanang hindi mauubos, ipagkakaloob ko sa iyo lahat mong pangangailangan. Cycle yan eh. Kaya minsan ikaw hanap ka ng trabaho kahit tapos ka ng pag-aaral, wala kang makitang trabaho. Bakit? May Diyos na kumukontrol ng pangarap mo. Kasi alam ng Diyos, pag wala ka sa Kanya, mapapahama ka.
Biro mo, tapos ka ng engineer. Bandang huli, drug addict ka pala. Tapos ka ng engineer, naging senador ka, bandang huli, kulong ka, kurap ka eh. Nakita nyo, yung mga taong walang Diyos, nagiging alipin sila ng kasalanan. Kasi bakit? Hindi nila alam hawakan ng treasure. Sa kanila ang treasure, pleasure. Ginagamit lang sa laman. Ginagamit lang sa pansariling kagustuhan. Kaya anong nangyari? Pleasure, napapahamak. So sabi rito, sa number 2 natin, treasure daw yung maging living testimony ka. We are all a living testimony of God to glorify God. For what reason, Pastor? Ngayon, natutuwa po ako ngayon. Nag-attendance tayo ng 250 pataas. No? Kaya mamaya po, announcement, yung naka-attend na ngayon, huwag nang pumasok dito mamaya para hindi naman mainit. No, kasi nagpapaayos tayo ngayon ng kontador, magpapaano tayo ng apply ng panibagong kontador kasi hindi kaya ng mga aircon natin, yung electricity natin, nag-iinit po yung kuryente. Kaya yan ang problema natin ngayon. No, and then yung ating pong poso ron. Pero sabi ko nga, yung mga nangyayari niyan, living testimony lang eh. Tama? Isang araw naniniwala ba kayo, itong lugar na to bibigay sa atin ng Diyos? Ha? Dapat yun ang pangarap mo. Huwag mo muna unahin yung pangarap mo. Ibang, Lord, tulungan mo naman ng Christ Center. Bigay mo na sa amin itong lugar na to, Lord. Yung isang araw, pupunta ka rito, no? Titit, paparadak. Itong first floor po, garahe lang natin to. Ha? Minsan ba naisip mo yung problema natin? Saan ko kaya paparada yung kotse ko rito? Baka magasgasan eh. Ako, pinoproblema ko ngayon, tignan nyo ngayon, ilan tayo ngayon dito sa loob? Biro mo, pagkaya pinagpala ng Panginoon, buti kung bisikleta bibigay dyan. Eh kung bigyan ng tigi-isang LRT yan, saan ko paparada yung LRT niya? Hindi magpapagawa pa tayo ng riles. No? Yun ang problema eh. Nakikita nyo ba yung problema? Ako, yung ibang pastor, ang problema nila, yung uupo. Ako, ang problema ko, sabi ko, Lord, wala nang upuan, Lord. No? Kasi bakit? Pagka ikaw, living testimony ka, meron kang faith of expectation, tama? Nag-i-expect ka sa Diyos kasi Diyos nga yun eh, tama ba? Hindi naman luluuwing yung ating sinasamba. Hindi bato, hindi kahoy. Pagkakahoy siya, huwag ka na mag-expect. Ha? Pagkakahoy ka, batukan mo na lang yan. Sunugin mo na lang yung kahoy yan. Pero ulitin ko, ang Diyos natin, buhay. Siya yung John 4:24. Ano sabi ron? Siyan? Ang Diyos daw ay ano? Espiritu. Kaya saan daw natin siya sasambahin? O hindi sinabing sa ribulto at katotohanan. Hindi. Ang Diyos daw ay Espiritu, kaya dapat daw sambahin sa Espiritu at ano raw, maging totoo ka. Kasi ang dami sumamba sa Diyos, peke. Pag linggo, anak ng Diyos. Pag Lunes, anak ng demonyo, peke. Church, we are all a living testimony of God. This is the treasure, to become a living testimony. Kaya ako po, excited ako. 5 years from now, excited ako sa buhay ng mga kabataang ito eh. Totoo po yun. Excited po ako. Biro mo. Ako, sabi ko nga, Lord, 5 years from now, ano na kaya ang Christ Center? Ha? Church, ha? O, kaya yung mga kadalagahan dyan, ha? Baka ikaw nangangarap ka, poging demonyo, poging demonyo. Huwag ka na mangarap ng pogi, given yan. Ha? Gumawa siya ng Adan. Meron siyang Eva, tama? Ha? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmamadali. Maghintay sila. Yung iba nagmamadali, pangit ang nagmamadali. Ha? Kaya kung pogit maganda ka, sandali, maghintay kayo. Hindi pa ako engineer eh. Ha? Dapat ganun ang dating. Maghintay ka. Ha? Kung ayaw mo maghintay, pumila ka. Ha? Dapat iba dating mo, hindi yung ikaw pag nakita, kinikilig. Ma-flying text lang ng demonyo eh. Oo na nga. Hindi pa nga nagtatapat. Oo na nga. Church, living testimony ka. Ang testimony mo, yung makaka-encourage sa mga tao. Hindi yung makakapag-discourage. Ha? Yung buhay na patotoo ka, eto ka noon, pero eto ka na ngayon. Ha? Sabi rito, number 3, last, bago tayo magtapos. Treasure without
without pleasure, sabi rito, number 3 is to know more about God and to experience His promise. Kilala mo na ba talaga Diyos? Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo alam yung treasure. Kasi ganito yung iba. Pinagpala ng Diyos, tinignan yung ibinigay, hindi tumingin sa nagbibigay. Ayan. Ano nangyari? Ubos. Gumawa ng kamalig, bukas sabi ng Panginoon, hangal! Bukas kunin ko buhay mo. Bigyan kitang cancer. Cancer, AIDS, dialysis ka, lahat ng cancer binigay na sa'yo. Kasi bakit? Hangal ka nga eh. Yung mga taong matatalino, hindi gumagawa ng kamalig yan. Nag-iisip ng paraan yan kung sino yung mga ibe-bless niya. Tama? Pag pinagpala ka ng Diyos, ay isip mo, sandali, bibilang ko ng bahay at lupa, nanay ko. Yung kapatid ko, pag-aaralin ko. Pag ginugulo ka ng mga demonyito, sandali, oy, may pangarap ako. Huwag niyo sirain ang pangarap ng pamilya namin. Gusto ng pamilya ko, makatapos ako at makatapos tong kapatid ko. Kaya kung mahal mo ako, maghintay ka. Ganun ba ang thinking ng tao ngayon? Kaya nga sabi rito, to know more about God eh. Pag kilala mo ng malalim ang Diyos, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka madidepress. No? Hindi ka mawawala ng tiwala sa Diyos. Kasi bakit? You know God. Kaya nga sabi ko dun sa ugat, ano sabi ko? Who is Jesus? Jesus is what? Healer, provider, God, save more, lahat eh. Kaya kung kilala mo ang Diyos, alam mo, ikaw yung taong ang laki ng tiwala mo sa Diyos. Hindi ka yung taong magmamadali. Alam mo na process to, sandali process kay Lord eh. Pinaprocess niya ako ngayon dahil gusto ng Diyos, anumang treasure meron ako, maging pakinabang ng Diyos at pakinabang ko. That is treasure. Kaya minsan nape-pressure ka, kasi nga bakit? Hindi ka marunong humawak ng treasure. Church, sabi rito, to know more about God and to experience His promises. Gusto ng Diyos, maranasan mo yung kanyang pagka-Diyos eh. Gusto ng Diyos, dumami yung tinapay, dumami yung isda eh. Pastor, bakit hindi dumadami ang tinapay? Hindi gumagaling ang may mga sakit. Church, hindi mo kilala Diyos. Pag kilala mo Diyos, marunong ka magtiwala sa Kanya. Kasi Diyos yun eh. Pag sinabing Diyos, makapangyarihan. Pag sinabing Diyos, amazing God. Huwag na natin sambahin ng Diyos kung walang gagawing amazing ang Diyos sa Christ Center. Magpapagod lang tayo. Linggo-linggo pupunta ka rito, mananalangin ka araw-araw, tas walang gagawin ng Diyos. Huwag na natin siya tawaging Diyos. Tawagin na lang natin siya, Tol! Andiyan ka ba, Tol? Pare! Wala ka namang ginagawa eh. But church, God is God. Kailangan maintindihan mo lang yung malalim ha, na merong Diyos katulad ko. Dati wala akong Diyos eh. Ang Diyos ako. Wala ka akong tutulong sa akin kundi ako. Wala na akong tiwala sa tao. But thanks God, year 1994, sa lugar ng Sinalahan, nakakilala ako sa Panginoon. At ngayon, maayos ang buhay ko. Kasi bakit? I know more about God. Kilala ko ng malalim ang Diyos. Hindi ko siya kilala sa isip lang. Kilala ko siya sa puso. At ngayon ko naintindihan kung bakit ako merong mga pangyayari sa buhay ko na mga masasakit. For what reason? To become a living testimony. Nung araw, hindi ko maintindihan bakit hinayaan mo magkaiwalay ang mga magulang ko. Bakit hinayaan mo maging drug addict ako? Diyos ka, dapat kinontrol mo ako. Bakit hinayaan mo akong maging kriminal? Dapat Diyos ka, kinontrol mo ako. But God said to me, Jess, you have the freedom to choose. Meron kang kalayaan para piliin mo yung tama't mali. Church, this morning, you know more about God. Ang God po, hindi siya mababaw. Malalim siya.
Katulad siya ng karagatan na hindi kayang arukin ng tao. Ngunit maaarok mo siya kung ikaw ay lalapit sa kanya at hihingi ka ng tawad, katulad ko. You know more about God to experience God's promises. Ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos, maayos na buhay. Bakit magulo buhay mo? You know. You do not know who is God. Ang pagkakilala mo sa God ay bato. Ang pagkakilala mo sa God ay larawan, kahoy. Kaya ikaw din, ano buhay mo? Buhay ng isang kahoy. Buhay ng isang larawang walang pagbabago. Plastic. Ang gusto ng Diyos, yung totoong pagbabago. Kasi bakit? Totoo siyang Diyos. Mahirap baguhin si pastor. But God changed me. Binago ako ng Diyos, hindi lang para sa sarili ko. Para sa generation ko. Binago ako para kay Ana Joy. Para kay Joshua, kay Jeruel. Para kay Jordan. Kay Jezreel. Kay Joy sa manugang ko kasi gusto ng Panginoon maging masaya yung aking generation. Tapos na yung broken family sa buhay ko. Pinutol na ng Diyos. But God said, Jess, ikaw ang magdidesisyon, hindi ako. I am the way. God said in John 14:6, ako ang daan, the truth, ang katotohanan, at ang buhay. Believe to our God. God is not dead. He is alive. Gusto niya magpatotoo sa buhay mo, kaya lang ayaw mo magdesisyon. Maaari ngayong kabataan ka, nakadepende ka sa nanay mo, sa tatay mo. Minsan naisip mo ba paano kung bukas mamatay sila? Sasabihin sa iyo ng Panginoon, hangal. Asa ka sa nanay mo, kukunin ko buhay niya dahil matigas ang ulo mo. Kukunin ko buhay ng tatay mo dahil matigas ang ulo mo para makilala mo tunay na tatay mo. Lahat ng sinasandalan mo pwedeng kunin ng Diyos. Because God is God. Wala kang kayang gawin kung hindi umiyak at tanggapin lahat ng mga mangyayari. Kaya nga sinabi ko, inilihim ng Diyos sa tao kung kailan ka mamamatay, saan ka mamamatay at paano ka mamamatay. Nilihim ng Diyos ang kamatayan mo para maniwala kang may Diyos at hindi ka Diyos sa buhay mo. May nagmamayari ng buhay mo. Kahangalan sa Diyos ang nagtimpok ng kayamanan dito sa lupa na hindi nagimpok ng kayamanan sa langit. Uulitin ko, hindi masamang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat habang nasa lupa ka, pakikinabangan mo ang panlupa. Ngunit pag namatay ka, ang pakikinabangan mo yung mga eternal. Ngayong umagang ito, listen, treasure, not pleasure. Huwag mong gawing kalayawan lahat ng buhay mo na meron ka. Tandaan mo, isang araw mamamatay ka at haharap ka sa Diyos. Bago po ako magtapos, gusto ko pong basahin yung talata po dito sa Matthew chapter 6 verse 31 to 21. Matthew chapter 6, sabi rito, kaya't huwag kayong mag-alaalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin at damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang inyong mga lahat na pangangailangan.
Kaya nga, huwag niyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapagkat ang inyong mga suliranin sa bawat araw, sabi sa 35, huwag kayong humatol. Wala na yun, Sabi ng Panginoon dito, huwag ka raw mabalisa. Ano ba yung kinababalisahan mo? Bago ako magtapos, yung mga anak ng tao, lagi nababalisa yan sa pambayad sa kuryente. Lagi nababalisa yan, pambayad sa tubig, pagkain, laging balisa yan. Ang iniisip niyan, yung kakainin bukas. Pero pag anak ka ng Diyos, may tiwala ka sa Diyos. Yun ang sabi niya. Huwag ka mabalisa, sabi niya. Ang kabalisahan mo, nasikapin mo na maging anak ng Diyos ka. Totoo po. Sapagkat lahat ng pangangailangan ng tao na pinakamahalaga ay pinoprovide ng Diyos. Kaya hindi pwedeng magmalaki ang Diyos sa tao. Kagaya ng sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 44-46. Yung hangin, hindi binibili yan. Given ng Diyos yan. Yung tubig, bagong mapunta sa water station yan, galing sa Diyos yan. Hangin, tubig, liwanag, galing kay Lord. Ano kaya kung walang hangin? Ano kaya kung walang tubig? Ngayong umagang ito, sana magbukas ka ng isip na hindi lang mahalaga ang tubig, hindi lang mahalaga ang hangin, kung hindi mahalaga ang Diyos. You lost without God. You lost without Jesus. Kaya maraming pamilya ngayon magugulo kasi bakit? Meron silang lahat ng kanilang pangangailangan, pero yung kahangalan ng kanilang buhay, dahil wala silang paglapit, pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, magulo buhay nila. Ngayong umagang ito, listen. Treasure, not pleasure.